Breaking news mga kababayan, Sara Diskaya kusang sumuko at dinala ang sarili sa poder ng NBI para sa kanyang seguridad. At kasama po ang kanyang maleta na bago. Panoorin po natin kung ano ang estado at kung ano ang kanyang masasabi na nandyan na po siya sa NBI. Na tila napahagulgul po sa iyak at talagang nagsisisi po ito. Totoo nga ang kasabihan mga kababayan. Marami ka mang pera na kinakamal. Ang hinihigaan mo bilyon-bilyon. Pero ang kapalit pala ay kulungan. At ang sakripisyo na mawala sa iyong pamilya, lalong-lalo na po ang iyong mga anak, ay yun po ang pinakamasakit mga kababayan. Dito po talagang nakakaiyak po ito kasi nga talagang lumuha po at tumagaktak ang luha ni Sara Diskaya dahil sa kanyang syempre nandun na rin yung hindi niya kasi ini-expect itong kanyang hahantungan mga kababayan di ba? Paano-ano lang nun. Iniyabang yung kanyang mga tinatangkilik. Iblinag yung kanyang mga sasakyan. Tapos, isang salita na nagpahukay sa kanya sa isang hukay. Na parang nilibing niya ang kanyang sarili. Yung salitang DPWH, saan ka yumaman? DPWH po. Kaya yun po yung pinakasalimuot na salita na nabanggit niya sa kanyang buhay. Kaya iyon yung kwento hanggang umabot po sa Pangulo. So ito po, pakinggan po natin ang masasabi ni Sara Diskaya. Naku, nakakaiyak po ito. Bilang isang nanay po na maiiwan ng kanyang mga anak kasi nga plunder po ito at habang buhay na makukulong ito, mga kababayan. Depende kung magkano ang ikakaso sa kanya kasi bilyon-bilyon first 50 million. 50 years yun. Kita nyo, bilyon-bilyon, 100 billion, 300 billion. Ako po mga kababayan, panoorin natin, nakakaiyak ito. Bilang isang nanay, maiiyak po kayo dito. Bilang isang anak. Ibinahagi ng kontratistang si Sara Diskaya ang mga saloobin niya matapos siyang sumailalim sa kustudiya ng National Bureau of Investigation. Ito'y habang hinihintay niya ang posibleng paglalabas ng warrant of arrest kaugnay ng isang ghost project sa Davao Occidental. Live mula sa NBI, exclusive na Paw Patrol, Zian Ambrosio. Z, nakausap mo ba mismo si Sara Diskaya? Alvin, live na live at exclusive nga. Naka-interview natin sa ang contractor na si Miss Sara Diskaya. Ito, makikita ninyo Alvin, katabi natin ngayon si Miss Sara Diskaya kung saan pinapakita pa niya, ma'am, no? Tama po ba? Yes, dito siya natulog. Dito po siya nag-overnight dahil nga nagkaroon siya ng voluntary custody dito sa NBI. Tapos pinapakita rin niya, Alvin, ito yung maleta niya. Ma'am, okay lang po ba? Ito, maleta ni Ma'am Sara. Ma'am Sara, ba't po may maleta kayo? Mga gamit ko, mga damit. Ilang araw niyo po ba ini-expect na magsistay dito sa NBI? Hindi ko sure. Hindi niyo alam. Pero ano po bang laman ng maleta ninyo? Mga damit ko. Damit, wala po bang pera dyan? Wala pong pera dyan. Sige po. So, kakamustahin namin, Ma'am Sara, kung okay lang po. Kahit po na lang po muna tayo. Kamusta po yung pag-overnight niyo po dito sa NBI? Okay naman ang overnight ko dito. Nakakakain ba kayo? Nakakatulog ba kayo dito? Nakakatulog, syempre, paputol-putol kasi wala yung mga anak ko. Tapos, kakakain naman. O mga kababayan, naku po, grabe po siguro ang lungkot nito, mga kababayan, na mawawalay ka po sa iyong pamilya, lalong-lalo na po, mag-asawa po ito na makukulong. Di ba si Curly Diskaya at si Sara Diskaya, talagang dawit po sila dito sa iskandalong ito, sa trilyones na flood control. So nakakalungkot ito mga kababayan kasi nga, maiiwan nila ang kanilang pamilya na meron ding mga komplikasyon sa katawan
na meron ding sakit sa mga kalusugan nila. Kaya ito po yung lesson learned. Bilyones man ang kinikita, pero pag galing po sa masama, meron talagang sukli ito, mga kababayan. What you sow is what you reap, mga kababayan ko. Kaya pakinggan natin, talagang babaha po ng luha na parang flood control ito dyan sa NBI. Babaha ng luha. Tignan nyo po, mga kababayan. Maiiyak na po si Sara Diskaya dito. Okay, so bakit po ba kayo bakit po kayo nagpa-voluntary custody dito sa NBI? Syempre, first of all, for the safety ko rin. Safety lalo ng mga anak ko. At kasi syempre, I have to undergo the process and as advised by my lawyers. So, nag-undergo ako ng parang voluntary aking pagpunta dito. But how do you feel now? May konting takot ba? Anong nararamdaman po ninyo? Syempre, palaging may takot kasi lalo na ngayon na nahiwalay ako sa family ko, lalo na sa mga kids ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. And parang nadamay lang naman ako dito sa magiging kaso. Haharapin ko. Okay. Maraming salamat, Ma'am Sara. So, Alvin, nangako tayo kay Ma'am Sara Diskaya na hindi live yung interview natin. Hindi natin muna ila-live interview, pero naka-tape interview na tayo because nag-iingat lang tayo na huwag ma-subjudice dahil nga nasa korte na itong kaso na to, Alvin. So, kabilang nga sa mga diniscuss sa atin ni Ma'am Sara, yung na-experience niya, yung karanasan niya ngayon na nahiwalay sa kanyang pamilya. Ayon pa nga kay Diskaya, labis na apektado ang kanyang mga anak sa sitwasyon. Bagay na pilit umano niyang tinatatagan bilang isang ina. Kinuwento rin ni Diskaya na mula nang ipinanganak ang kanyang mga anak ay hindi siya kailanman nahiwalay sa kanila dahil hands-on umano siya bilang magulang kahit may negosyo. Nilinaw naman ni Diskaya na ang pagpunta niya sa NBI ay isang hakbang para sa kanyang kaligtasan. Alvin, anya, ikinonsulta niya sa kanyang mga abogado na mapasailalim sa voluntary custody ng NBI matapos maugnay ang kanyang pangalan sa kaso. Ang Monday nagiging Monday. Kasi nga, Tuesday. mga kababayan, nasubaybayan ko ito, yung kanyang mga vlog mula kay Corina Sanchez. Na allegedly, merong talent fee itong si Corina Sanchez dito. Kaya nag-viral po dahil sa pagbanggit niya. Isa pa kay Julius Babaw. Yung unang interview nito, mga kababayan. Na saan galing yung kailan kayo umasenso, kailan nagbago ang buhay nyo. Nagbago ang buhay namin nung kami ay naging kontraktor ng DPWH. Nako, yun na. Araw-araw na kamalasan na ang naranasan po ng pamilya Diskaya. Nandun po na sinugod yung bahay nila ng mga Makabayan Black, pinangunahan ni Percy Sendanya, mga makakaliwa ng mga kabataan, pinagbababato ng putik, ang kanilang bahay, sinulatan, binandal ang kanilang bahay. As ang sigaw nila, Sara Duterte, Sara Diskaya, magnanakaw. O, tignan nyo mga kababayan. Anong kinalaman ni Sara Duterte dyan? Ano yung pagkapangalan? Damay? O, ituloy pa natin. Nako, babaha ng luha ito. Nakakaiyak po ito mga kababayan ko. Pati ako na carried away. Siyempre, isa rin po akong magulang mga kababayan. Yun lang, iwan mo yung anak mo ng isang araw, tapos hinahanap ka. Ito pa kaya mga kababayan, life sentence ang ipapataw dito kasi plunder ito mga kababayan. Plunder po ang ikakaso dito sa mag-asawang ito. Pero ang tanong po, nasaan po si Carly Diskaya? Bakit po si Sara Diskaya lang yung nandito? Yan yung subaybayan natin. Tuloy natin. Naman more of suko, it's parang safekeeping na rin. Kasi ang hirap na, hindi naman ako tumakas, no? Malinaw yun. Never akong nag-isip na tumakas kasi ang tumatakas lang may kasalanan. Ever since it came out on the news na
may possibility kasama ako sa isang kaso. I spoke to my lawyers, anong possibility ba na ma-arrest ako. Lahat was consulted through my lawyers. And since nadamay lang naman ako dito sa proyekto na to, Posibilidad naman na makulong, inamin ni Diskaya na wala umanong handa para sa ganitong sitwasyon, Alvin. ayoko. Ayoko sana. Kasi, as everyone knows, my kids, they all have ADHD. Husband ko nasa Senate. Tapos ako makukulong. Ang hirap. Ang hirap. Hindi ko alam kung paano ang mga anak ko. Hindi ko talaga alam. Sorry. So yan mga kababayan, talagang bumabaha po ng luha ni Sara Diskaya na hindi niya nasukat akalain, hindi niya na-predict ang mga nangyayari. Hindi niya alam yung magiging ending ng kanyang karera dahil nga po sa naging contractor po ito sa flood control at nagkamal-kamal po ng bilyones na proyekto at yun ang kanyang ikinabago ng kanyang buhay. So eto na. Magkikita na sila ni Napoles, mga kababayan. Napakatindi Kuya Eddie. Kasi Sara Diskaya, pumasok ka kasi dyan eh. Ayan, naranasan mo din ng ilang taong pagiging bilyonarya, kumakain ka ng mamahalin, ibinandera mo kasi yung mga sports car mo na pinatawag dito. Anong tawag din mga kababayan? Kasi kay PRRD pinawasak eh. Dito binenta ulit mga kababayan yung kanyang mga sasakyan eh. Tuloy natin. Yung anak niyo ang main concern niyo po, ma'am, of course. Sobra concern ko mga anak ko. Pinabulaanan din ni Diskaya mga alegasyong siya ang pangunahing responsable sa kasong graft at malversation at iginiit na nadamay lamang umano siya. Naninindigan din siyang gumaan ang kanyang pakiramdam na mapunta siya sa kustodiya ng NBI. Kaugnay naman ng pag-auction ng ilan sa kanyang mga sasakyan. Ayan nga yung pag-auction ng kanyang mga sasakyan. So, ang nakabili rin dito mga buhaya din mga kababayan. Sino pang bibili dyan? Mga oligarko din, yung mga dawit din dyan, di natin alam, malay natin kung sino. Kasi kay PRRD, sinunog niya ang mga ito, pinatibag niya sa bulldozer eh. So nakakaiyak po ito mga kababayan kasi yung ending ng karera ng mga Diskaya sa kulungan pala. Dahil nga po sa anomalya ng flood control. So ngayon, ang pinapalabas nila, mga big fish na po ito. Ito na po yung mga malalaking isda daw. Pero masaya ba kayo mga kababayan na si Diskaya lang yung makukulong? At ilang mga sapsap lang mga kababayan ko? Parang may kulang dito. Gaya nga sabi ni Marcoleta, teka lang. Hindi pa yan mga big time, hindi pa yung mga mastermind. Meron pang mastermind na naliligo sa beach, nagbabakasyon, hindi na makapagbakasyon, trabaho lang ng trabaho, sabi ni Auntie Claire. Yan yung mga pasabog ni Saldico. Naku po, kaya si Saldico yung pinakancelled ang kanyang passport. Ito yung mga diversionary tactics na sinasabi nila na pati si Marcoleta dinadawit dito kay Diskaya porque sa restitution na wala naman sa batas. Gusto kasi ni Carpio na sinupalpal ni Marcoleta yung restitution bago mo i-restore yung mga nanakaw allegedly na pera, bigyan nyo muna ng witness protection program, hindi yung may agreement agad. Soli mo muna, magkano yung sasoli, di ba? Sabi ni Marcoleta, mali ka dyan, Carpio, mag-aral ka muna. Taga-Korte Suprema ka dati, kung ano-ano sinasabi mo. Yun ang sinabi, mga kababayan, nabuljak tuloy.
sasakyan, mariing itinanggi ni Diskaya na binili niya ang mga luxury car gamit ang illegal na pera. Paliwanag niya, hindi niya alam na may irregularidad sa importasyon ng mga naturang sasakyan na nabili lang muna niya sa isang ahente. Balak rin niyang kasuhan ang importer. Sabi ni Diskaya, handa siyang harapin ang mga kasong isinampalaban sa kanya at naniniwala rin siya sa huli ay lalabas daw ang katotohanan. So, nagpapasalamat tayo sa eksklusibong panayam na ipinigay sa atin ni Miss Sara Diskaya. So, Ma'am Sara, huli na lang po, baka may mensahe po kayo sa publiko, lalo na sa mga rally na kayo po ang nagiging subject at nagagalit ang mga tao sa inyo. Oo, wala naman akong kailangan sabihin kasi kaya naman hindi kami nagpapa-interview mag-asawa. So yan mga kababayan, ang masaklap na kinahantungan ng karera ng mag-asawang Diskaya. Di ba si Carly Diskaya kasama rin dito? Ang tanong, nasaan si Carly Diskaya dito? Si Sara Diskaya lang bang makukulong? Yung asawa niya ay exempted dito, mga kababayan? Naku, ito na yung tanong. Tuloy pa natin ano sinasabi ng mga komento. Please, no special treatment for Diskaya. Alaka, what about the people losing a loved one to flood? I hope you rot in jail. Naku po. It's too late, Miss Diskaya. Spend your life to jailbreak. Too bad, so sad. You should have thought about that bago ka magnakaw at nanloko. Nadamay ka, you knew exactly what you were caught up in. Your life is much better than the lives of those swimming in the flood waters or lost their lives. Shame on you, Diskaya. Ayan, galit na galit ang mga tao. Nasa huli nga ang pagsisisi, mga kababayan. Nang dahil sa luho, nakalimutan na may mali siyang nagagawa. Kasi nga, nangarap na maging mayor ng Pasig. Ayun. Imbes na makatulong ang kanyang social media kasi gusto niyang magpasikat, gusto niyang magpakilala na maging alta syudad, maging elitista, ayun, napahamak patuloy. She doesn't need to get interviewed, she need to go to jail. Sabi ni JCM 1168. Concerned about her children but never thought of the suffering she had caused several people due to the ghost and substandard flood control projects. If you have kids, you always have to think that any consequences of your actions, your kids will be the one to suffer. Make sure you have your umbrella with you. Nadamay daw. But they lavishly enjoyed the perks. Too late to regret. Mahirap malayo sa mga anak ang isang ina. Pero dapat naisip nyo na yan. Mag-asawa noon pang ang dami ng anomalyang ganap. Hindi kayo naging magandang halimbawa sa taong bayan. Kaya dapat nyo lang pagbayaran. She has more balls than most of you men that is scared of jail. Alam nyo, pinasok nyo. Kayang-kaya nyong makulong. Zelda is waiting. Mag-isip na kayo mga magnanakaw. Malupit ito mga kababayan ko. Tell it already. Sara Diskaya, who are you protecting? Diskaya should have thought about the welfare of their kids before doing shoddy dealings with the corrupt politicians. They allowed themselves to be used by corrupt politicians. Greedy silang lahat. Sana bago siya sumali sa scam na sinampa sa kanya ay nag-isip-isip siya. Justice lang ang kailangan ng taong bayan. Isoli niya lahat ng korap nila ng yaman. Sana bago siya sumali, she's concerned that she could be targeted by the personalities involved in the anomalous flood control projects. She fears for her safety. Basically, greed is one of the 7 capital of sin. Hindi mo iniisip yan pero umiiyak ka niyan. But we cannot judge. Just leave it to the court and God. Ito dapat patawan ng firing squad para ipakita sa mga iba na sangkot sa korupsyon. Halaka. Hindi uubra ang paawa-awa pag si Lady Justice ang humatol sa mga taong katulad niya.
Let's pray na magkaroon silang mag-asawa ng tamang realization sa lahat ng pangyayari. Marami rin talaga ang naapektuhan. Pamilya, lahat ng taong nagbabayad ng taxes. Iba ang hirap na nararamdaman ng mga taong naapektuhan sa maling paggamit at paglustay ng taxes. Sana maliwanagan silang mga contractors na magsiwalat lahat ng tunay na nangyari. Ayun na mga kababayan ko. So ito po yung kanilang cover up doon sa mga mastermind. Kaya sabi ni Marcoleta, bakit puro sapsap? Bakit puro bubuwit? Nasaan yung mga balyena? Ayun, kino-cover up. Kumanta po si Saldico. Ayun. Hindi raw dawit, sabi ni Ping Lacson. Ay, walang kinalaman yan. Alam ko yan, ininvestigahan ko yan. Ako pa. Tagal ko ng investigator naging chief PNP ako Sabi ni naging abogado agad, naging spokesperson agad ng Malacanang kasi nga mga kababayan, alam na, pag si Marcoleta na ang gumagalaw at lumabas sa mga testigo, gaya ng mga kinanta nila Diskaya, sila Gutesa, ayun, si Marcoleta pang kakasuhan. Si Diskaya, saka si Gutesa, ayun. Si Gutesa hindi na makita kasi nga, tinago na. Pinatahimik na. Nasaan na si Gutesa? Wala. So, kinasuhan ng perjury kasama si Marcoleta. Ay hinahabol nila ngayon si Marcoleta kasi nga gusto nilang mawala ito sa Senado para mawala po ang isa sa mga pinakamagaling, pinakamalupit, pinakamahusay na abogado na si Marcoleta na maging alyansa ng mga Duterte. Isang pirma. Pag nawala si Marcoleta, isang abogado ng sambayanang Pilipino ang mawawala. Nasaan ang hustisya? Mawawalan tayo ng katarungan. So gising Pilipinas. Sana wag mawala itong flood control issue at yung mga big fish talagang makulong dito. Yun ang sabi ni Marcoleta. Okay po mga kababayan ko. Nakakaiyak ito, sabi niya. Huli na ang lahat. Sana inisip mo noon, nung nag-uumpisa ka pa lang, na itigil na ito. Kasi money is evil. Greediness is hell. Kaya mga kababayan ko, ano masasabi nyo dito? Sa pag-iyak ni Diskaya, na tila nagsisisi na hindi na niya makita. Na hindi niya na makikita ang kanyang pamilya kasi nga panghabang buhay na siyang mabubulok kasama ang kanyang asawa na si Carly Diskaya dito. May sakit daw ang kanyang mga anak, pati siya may kondisyon din sa health. Kaya ano masasabi nyo? Dapat bang kaawaan si Sara Diskaya dahil mahihiwalay sa kanyang mga anak at pamilya? Anong masasabi nyo? Isang like, isang share po, isang subscribe. Ako si The Wonders Philippines. Mag-comment po kayo. Sabihin nyo kung saang lugar po kayo. Re-replyan ko kayo isa-isa. Salamat po sa inyong laging pagsubaybay at pag-support sa ating mga ginagawang reaction video. Maganda kasi mga kababayan yung mga ganitong issue para bawat Pilipino na naninindigan sa katarungan na lagi nating isipin ang ipinaglalaban po ng hustisya. Si Marcoleta po, suportahan po natin. Suportahan po natin ang katarungan. Ang tunay na pagbibigay ng hustisya. Sana po wag mawala at manatili po. Transparency for a better democracy. Salamat po.